Ang bango ng mamahaling papel na hawak ni Mia ay sapat na para masuka siya. Hindi ito ang amoy ng probinsya na nakasanayan nila ni Joseph, amoy ng tuyong damo, init ng araw, at simpleng sabon. Ang hawak niya ay isang imbitasyong kulay pilak, may disenyong embossed na mga rosas at nakasulat sa ginto ang mga pangalang sumira sa kanyang buong pagkatao, Joseph Alcantara at Sandra Castro. "Mama, para saan po yan? Bakit ang ganda ng papel?" Tanong ni Kiko, ang 5 taong gulang na anak nila ni Joseph. Ang bata ay carbon copy ng kanyang ama, mula sa malalim na biloy hanggang sa mapupungay na mata na tila laging nakangiti. Mabilis na itinago ni Mia ang imbitasyon sa ilalim ng unan. Pinilit niyang ngumiti kahit parang may nakabara sa kanyang lalamunan. "Wala to, anak. Drawing lang ni Mama. Gusto mo ba ng gatas? Ipagtitimpla kita." Habang nasa kusina, nanginginig ang mga kamay ni Mia. Sariwa pa sa alaala niya ang huling gabi nila ni Joseph bago ito lumuwas ng Maynila, 6 na buwan na ang nakararaan. Nangako ito sa kanya habang magkayakap sila sa ilalim ng mga bituin. "Mia, pangako, magtatrabaho lang ako doon para makapagpatayo tayo ng sarili nating bahay. Kayo lang ni Kiko ang buhay ko. Hintayin niyo ako." Sabi pa nito, sabay halik sa kanyang noo. Naghintay siya, nagtiwala siya, pero ang dumating sa kanyang pintuan ay hindi ang lalaking nangako ng kasal, kundi ang balita na ikakasal na ito sa iba, at hindi lang sa kung sino-sino, kundi kay Sandra, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Castro, ang babaeng nakilala nito sa lungsod na tila mabilis na nagpabura sa 6 na taong pagsasama nila ng binata. Isang text message ang natanggap ni Mia mula sa isang dating katrabaho ni Joseph na naaawa sa kanya. "Mia, patawad pero kailangan mong malaman. Hindi lang pera ang dahilan kung bakit nagmamadali ang kasal. Sabi ni Joseph sa amin, mahal na mahal niya si Sandra. Nakalimutan na niya kayo." Mahal? Ang salitang iyon ang pinakamasakit na nabasa niya. Kung pera lang ang dahilan, baka kaya pa ni Mia na intindihin ang ambisyon nito. Pero ang ipagpalit ang pamilya dahil sa pag-ibig sa iba? Ibang klase ang sakit niyon. Tumingin si Mia sa salamin. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata, napalitan ng apoy ng determinasyon. Hindi siya hihingin ng awa, pero hindi rin siya papayag na basta nalang burahin ang pagkatao nila ni Kiko sa buhay ni Joseph. "Hindi pwedeng ganito lang, Joseph," bulong niya sa sarili. "Kung tinalikuran mo kami para sa bago mong buhay, ipapaalala ko sa iyo kung sino ang tunay na nauna." Dinampot niya ang kanyang luma ngunit maayos na maleta. Sa bawat tupi ng damit ni Kiko, lalong tumitibay ang kanyang loob. Pupunta siya sa Maynila, hindi para magmakaawa, kundi para harapin ang lalaking akala niya ay kanyang tadhana, pero naging pinakamalaki palang pagkakamali ng kanyang buhay. Ang sikat ng mga chandelier sa loob ng engranding hotel ay tila nanunuya sa simpleng ayos ni Mia. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Kiko na manghang-mangha sa paligid. Hindi ito ang mundo nila. Ito ang mundo ng mga taong kayang bumili ng katapatan sa isang kumpas lang ng kamay. Sa gitna ng ballroom, nakita ni Mia si Joseph. Mukha itong ibang tao sa suot niyang puting taksido. Nakangiti ito, tumatawa kasama ang mga elite ng Maynila. At sa tabi nito, nakakapit sa kanyang braso ang isang babaeng tila diyosa sa ganda, si Sandra Castro. Ang puting dress ni Sandra ay medyo maluwag sa bandang tiyan, sapat para mapansin ang bahagyang umbok niyon. "Daddy!" Ang malakas na tawag ni Kiko bago pa man mapigilan ni Mia ang bata. Tumigil ang tawanan sa paligid. Parang pelikulang huminto ang mundo ni Joseph nang lumingon ito at makita ang mag-ina sa gitna ng mga bisita. Namutla si Joseph. Ang basong hawak niya ay muntik nang mabitawan. "Mia? Kiko?" Bulong ni Joseph. Ang boses ay puno ng kaba at gulat. Mabilis na lumapit si Joseph sa kanila. Pilit silang iginagaya sa isang gilid para hindi mapansin ng maraming tao. "Anong ginagawa niyo rito?
Paano niyo nalaman ang lugar na ito? Bakit, Joseph? Natatakot ka ba na malaman nila na may pamilya ka na sa probinsya? Matapang na sagot ni Mia, pinapanatili niya ang boses na kalmado pero puno ng talim. Akala ko ba trabaho lang ang pinunta mo rito? Yun pa na mag-aasawa ka na ng iba? Mia, makinig ka muna. Joseph, honey, who are they? Isang malambing ngulit may otoridad na boses ang sumingit. Si Sandra na iyon, dahan-dahang lumalapit habang hawak ang kanyang tiyan. Tinignan nito si Mia mula ulo hanggang paa na tila isang dumi sa kanyang mamahaling carpet. Sandra, sila yung mga tinutulungan ko sa probinsya. Yung anak ng dating katrabaho ko. Mabilis na pagsisinungaling ni Joseph. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Mia. Itinanggi siya ng lalaking pinag-alayan niya ng pagmamahal ng 6 na taon. Ngumiti ng matamis si Sandra, pero hindi umabot ang kislap sa kanyang mga mata. Oh, how charitable of you, Joseph. Pero sana hindi mo sila pinapapunta ito sa party natin. It's a private event and you know, my condition is delicate. Hinaplos ni Sandra ang kanyang tiyan at tumingin kay Mia. I'm 3 months pregnant and the doctor said I shouldn't be stressed. Joseph and I are building a real family now. Kumulo ang dugo ni Mia. Alam niyang buntis din siya kay Kiko noon nang mangako si Joseph ng katapatan. Totoo ba, Joseph? Mahal mo ba talaga siya o ang yaman lang niya ang mahal mo? Humarap si Joseph kay Mia. Ang mga mata nito ay nagmamatigas na ngayon. Mahal ko si Sandra, Mia, at magkakaanak na kami. Please, umuwi na kayo. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko rito. Ibibigay ko ang sustento ni Kiko, pero tapos na tayo. Tinalikuran sila ni Joseph at inakay si Sandra pabalik sa gitna ng entablado. Naiwan naman si Mia na nakatayo sa gitna ng bulwagan, bitbit ang sakit at ang humihikbing si Kiko. Ngunit habang papalayo ang dalawa, napansin ni Mia ang isang suliyap ni Sandra sa kanyang cellphone. Isang suliyap na puno ng kaba nang may mag-text dito. Hindi alam ni Joseph pero may aninong itinatago ang perpektong buhay na pinili niya. Naiwan si Mia sa gilid ng ballroom. Yakap ang umiiyak na si Kiko. Ang bawat sulyap ng mga bisita ay tila talim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Pero sa halip na tumakbo palabas, dahan-dahan niyang inayos ang buhok ng anak at pinunasan ang sariling luha. Hindi tayo uuwi, Kiko. Bulong niya. Dito tayo. Ipapakita natin sa daddy mo kung ano ang tinalikuran niya. Habang papalayo sina Joseph at Sandra, hindi nakaligtas sa paningin ni Mia ang biglang pagbabago ng timpla ng mukha ni Sandra. Kanina lang ay tila reyna ito sa katarayan. Pero nang mag-vibrate ang cellphone nito sa mesa, agad itong naging balisa. Umiwas si Sandra kay Joseph para sagutin ang tawag. Nagtatago sa likod ng isang malaking dekorasyong halaman. Sinundan ni Joseph ng tingin ang kanyang magiging asawa. May kakaiba sa kilos ni Sandra nitong mga nakaraang araw. Laging gising sa hating gabi, laging may ka-text, at laging masama ang pakiramdam. Kapag tinatangka niyang hawakan ng tiyan nito, ay umiimas naman ito. Sino yon, Sandra? Tanong ni Joseph nang bumalik ang babae. Bahagyang nagulat si Sandra at mabilis na itinago ang telepono sa kanyang purse. Ah, wala yun, honey. Ang wedding coordinator lang. Masyadong stressed sa menu para sa reception natin next month. Sagot ni Sandra, sabay haplos sa braso ni Joseph. Dapat masanay ka na. Busy ang buhay dito sa Manila. Hindi gaya sa probinsya na, alam mo na, walang kaganapan. Napilitang sumang-ayon si Joseph. Ang imahe ni Mia at Kiko na nakatayo sa gitna ng karamihan ay hindi mawala sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Mia, puno ng sugat pero may kasamang tapang, ay tila sumusumbat sa bawat paghinga niya. Samantala, lumabas si Mia sa hotel at dumiretso sa isang maliit na paupahan sa Cubao na pagmamay-ari ng kanyang malayong pinsan. Maliit lang ang kwarto, mainit at malayo sa karangyaan ng mansyon ni Sandra. Pero dito siya magsisimula. Mia, sigurado ka ba rito? Tanong ng pinsan niyang si Elena. Ang lalaking yun, makapangyarihan ng pamilya ng babaeng pinili niya. Baka saktan lang kayo. Hayaan mo silang maging makapangyarihan, Elena. Pero ang katotohanan, hindi nababayaran. Sagot ni Mia
habang inilalabas ang mga damit ni Kiko sa maleta. Nakita ko ang takot ni Sandra kanina. May itinatago siya at sisiguraduhin kung bago sila makarating sa altar, malalaman ni Joseph kung gaano kalaki ang pagkakamaling ginawa niya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Joseph sa kanyang malambot na kama. Paulit-ulit niyang naalala ang sinabi ni Mia, "Asawa mo ako sa harap ng Diyos, Joseph." Bumangon siya para uminom ng tubig nang marinig niyang bumubulong si Sandra sa balkonya ng kanilang kwarto. "I told you, wag mo akong tatawagan dito. Magpapadala ko ng pera bukas. Basta manahimik ka lang hanggang sa maikasal kami ni Joseph. Pagkatapos nito, makukuha mo rin ang gusto mo." Galit na bulong ni Sandra sa telepono. Pera? Sinong kausap nito? At anong kailangan nitong makuha pagkatapos ng kasal? Ang pagdududa na parang maliit na buto ay nagsimula ng tumubo at mag-ugat sa kanyang puso. Madaling araw pa lang ay gising na si Joseph, ngunit hindi dahil sa paghahanda para sa nalalapit na kasal. Ang mga bulong ni Sandra sa balkonya noong nakaraang gabi ay parang sirang plaka na paulit-ulit sa kanyang pandinig. Sino ang lalaking papadalhan nito ng pera? At bakit kailangang manahimik nito hanggang sa maikasal sila? Habang mahimbing pang natutulog si Sandra, dahan-dahan kinuha ni Joseph ang cellphone nito sa bedside table. Alam niya ang passcode dahil madalas itong pindutin ni Sandra sa harap niya. Pagbukas ng messages, bumungad ang mga text mula sa isang numerong walang pangalan. "Huwag mong kalimutan, Sandra, hindi lang pera ang kailangan ko. May karapatan din ako sa batang yan." Nanlamig ang buong katawan ni Joseph. Ang batang dala ni Sandra ay simbolo ng kanyang bagong simula, ang dahilan kung bakit tinalikuran niya ang lahat sa probinsya. Pero ang mensaheng ito ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang pagkatao. Sino ang tunay na ama? Sa kabilang dako ng lungsod, hindi rin nagpatalo ang kapalaran. Sa tulong ni Elena, nakahanap si Mia ng trabaho bilang isang waitress sa isang sikat na coffee shop na nasa tapat mismo ng main building ng Cruz Group. Ito ang sentro ng mundo ni Sandra. "Mia, sigurado ka ba rito? Baka makita ka nila." Nag-aalalang tanong ni Elena habang inaayos ni Mia ang kanyang uniforme. "Iyon naman ang gusto ko, Elena. Hindi ako magtatago. Gusto kong makita nila na kahit iniwan nila kami sa kalsada, kaya naming tumayo ni Kiko." Matatag na sagot ni Mia. Ngunit sa ilalim ng kanyang katapangan, may bahid ng selos na hindi niya maikakaila. Sa tuwing nakikita niya ang malalaking tarp ng mukha ni na Joseph at Sandra para sa isang endorsement ng kasal, parang may humihiwa sa puso niya. Isang tanghali, habang abala si Mia sa pagsisilbi ng kape, bumukas ang pinto ng shop at pumasok ang isang lalaking pamilyar ang tindig. Si Joseph. Halatang balisa ito at panay ang lingon sa paligid. Hindi nito napansin si Mia dahil nakayuko ito habang naglalakad patungo sa pinakasulok na mesa. Maya-maya, isang lalaking nakahod at tila kahina-hinala ang lumapit sa mesa ni Joseph. Nagmamasid lang si Mia mula sa counter. Ang puso niya ay mabilis ang tibok. Naririnig niya ang bahagi ng usapan dahil malapit lang siya sa kinalalagyan ng dalawa. "Magkano ang hiningi niya sa iyo?" tanong ni Joseph sa lalaki. Ang boses ay mababa at puno ng banta. "Sir, hindi po ako ang kausap ni Ma'am Sandra. Ako po ang driver ng dati niyang boyfriend na si Maynard. Nakita ko po silang magkasama sa isang klinik noong nakaraang buwan, bago pa kayo magkakilala ng formal." Bulong ng lalaki. Halos mabitawan ni Mia ang tray na hawak niya. Ang buntis na si Sandra ay may itinatagong sikreto bago pa man dumating si Joseph sa buhay nito. Napatingin si Mia kay Joseph at nakita niya ang sakit at galit sa mukha ng lalaking minahal niya. Sa pagkakataong iyon, hindi selos ang naramdaman ni Mia, kundi isang kakaibang pag-asa. Ang katarungan na hinahanap niya ay mukhang kusa ng lumalapit sa kanila.
Hindi nakagalaw si Mia sa likod ng counter habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ni Joseph. Ang lalaking tinalikuran sila ay tila pinagtataksila na rin ng tadhana. Nang makaalis ang kahina-hinalang lalaki, naiwang mag-isa si Joseph sa sulok, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. "Sir, your order?" Mahinang sabi ni Mia habang inilalapag ang isang baso ng tubig sa mesa nito. Napaangat ng tingin si Joseph. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang babaeng nasa harap niya. "Mia? Anong ginagawa mo rito?" "Nagtatrabaho, Joseph. Kailangan naming kumain ni Kiko, di ba?" Sagot ni Mia, diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Walang pait sa kanyang boses, tanging pagod at katotohanan. Agad na tumayo si Joseph at hinawakan ang braso ni Mia, pero mabilis itong binawi ng babae. "Mia, pasensya na. Hindi ko alam na nandito ka. Tungkol sa nakita mo kanina, please, huwag kang magsasabi kahit kanino." "Bakit? Takot ka bang malaman ng lahat na ang babaeng ipinalit mo sa amin ay may itinatagong sikreto?" Tanong ni Mia. "Nakita ko ang sakit sa mukha mo, Joseph. Iyan din ang naramdaman ko nung makita ko ang imbitasyon niyo. Iyan din ang naramdaman ni Kiko nung itinanggi mo siya sa harap ng maraming tao." Napayuko si Joseph. Ang kanyang matikas na tindig ay tila gumuho. "Nagkamali ako, Mia. Akala ko ito ang tamang gawin. Akala ko kapag pumasok ako sa mundo nila Sandra, mabibigyan ko kayo ng magandang buhay mula sa malayo. Pero lalo lang akong naliligaw." "Mula sa malayo? Joseph, hindi pera ang kailangan ni Kiko. Tatay ang kailangan niya. At ako," himingin si Mia, pinipigilan ng emosyong gustong kumawala. Naniwala ako na tayo hanggang huli." Sa gitna ng coffee shop, tila tumigil ang oras. Lumapit ng bahagya si Joseph, sapat para maamoy ni Mia ang pamilyar na pabango nito, na humahalo sa amoy ng kape. "Mia, mahal ko pa rin kayo. Araw-araw kitang iniisip. Sa tuwing kasama ko si Sandra, ikaw ang hinahanap ko. Napilitan lang ako dahil akala ko buntis siya at ako ang ama. Ayokong maging gaya ng tatay ko na iresponsable." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mia. "Pero sa pagpili mo sa batang hindi mo pa sigurado kung sa iyo, naging iresponsable ka sa batang tunay na sa iyo. Mia, bigyan mo ako ng pagkakataon. Inaalam ko na ang totoo." Pakiusap ni Joseph. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Hindi ko itutuloy ang kasal kapag napatunayan kong niloloko lang ako ni Sandra. Hindi sapat ang hindi itutuloy, Joseph. Kailangan mong panindigan ng kung anong totoo," sabi ni Mia bago tumalikod. "At huwag mong asahan na pagbalik mo, nandun pa rin ako sa dati nating pwesto." Marami nang nagbago. Habang pabalik si Mia sa counter, naramdaman niya ang titig ni Joseph. Isang titig na puno ng selos, panghihinayang, at muling nag-aalab na pag-ibig. Ngunit, bago pa man makapagsalita uli si Joseph, pumasok si Sandra sa coffee shop. Suot ang kanyang mamahaling sunglasses at agad na sumigaw, "Joseph, what are you doing in this cheap place?" Tinanggal ni Sandra ang kanyang sunglasses at ipinalibot ang tingin sa maliit na coffee shop ng may pandidiri. Nang dumapo ang kanyang mga mata kay Mia na nasa likod ng counter, isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Oh, look who's here! The charity case from the province," malakas na sabi ni Sandra, sapat para lumingo ng ilang customer. "Joseph, bakit ka nakikipag-usap sa isang waitress? Don't tell me, naniniwala ka pa rin sa mga drama niya?" Mabilis na tumayo si Joseph, pilit na pumapagit na sa dalawa. "Joseph, stop it. Nagkataon lang na dito ako uminom ng kape. Let's go." Ngunit hindi nagpaawat si Sandra. Lumapit siya sa counter at hinarap si Mia. "How much do you want, Mia? Magkano ba ang kailangan mo para tuluyan ng mawala at wag nang magpakita sa asawa ko? 1,000,000? 2? Just name it, and I'll write a check right now. Huwag mo nang gamitin ng bata para manghingi ng atensyon." Huminga ng malalim si Mia. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa counter at tinignan si Sandra ng diretso sa mata. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. "Hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera, Sandra, lalo na ang pagkatao." Seryosong sagot ni Mia. "Hindi ko kailangan ng kahit anong sentimo mula sa'yo.
At para malaman mo, hindi si Joseph ang pinunta ko rito sa Maynila. Nandito ako para sa anak ko. Siya ang tunay na biktima rito, hindi ikaw. Biktima? Natawa ng malakas si Sandra. Biktima ako rito dahil kailangang tiisin ng baby ko ang stress na dala nyo. Joseph is mine now. We are getting married in 2 weeks and nothing you do, no amount of provincial drama can change that. Hinaplas ni Sandra ang kanyang tiyan ng may kasamang pagmamalaki. This child is an Alcantara Castro. Your son is just a mistake from the past. Sa salitang mistake, tila naputol ang huling pisi ng pasensya ni Mia. Lumabas siya mula sa counter at hinarap si Sandra ng malapitan. Huwag mong tatawaging pagkakamali ang anak ko. Dahil kung may pagkakamali man dito, yun ay ang pagtitiwala ko sa lalaking tinalikuran ng sariing pamilya para sa isang babaeng puro kasinungalingan ng alam. What did you say? Namutla si Sandra. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Naririnig mo ako, Sandra. Alam kong may itinatago ka. Bulong ni Mia. Sapat lang para silang tatlo ni na Joseph ang makarinig. Nakita ko ang takot sa mga mata mo noong party. Agad na hinila ni Sandra ang braso ni Joseph. Honey, naririnig mo ba siya? Sinisiraan niya ako. Let's go. I feel dizzy. Baka mapano ang baby natin. Tumingin si Joseph kay Mia, pagkatapos ay kay Sandra. May malalim na pagdududa sa kanyang mga mata, pero pinili niyang alalayan si Sandra palabas. Bago tuluyang makalabas, lumingong si Joseph kay Mia, isang sulyap na humihingi ng tawad at nagsasabing hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Naiwan naman si Mia na naninginig ang mga kamay sa galit. Ngunit alam niya, ang tapatang iyon ang simula ng pagguho ng kaharian ni Sandra. Matapos ang eksena sa coffee shop, hindi na nakuha ni Joseph ang katahimikan ng loob. Ang bawat kilos ni Sandra ay parang isang palaisipan na pilit niyang binubuo. Isang gabi, nagkunwari siyang tulog habang nagmamasid sa dilim. Nakita niyang muling lumabas si Sandra sa balkonahe, bitbit ang kanyang cellphone at isang maliit na bag. Huling beses na ito, Maynard! Bulong ni Sandra sa telepono. Ang boses ay puno ng panggigigil. Magkita tayo sa lumang warehouse sa Binondo. Ibibigay kong hiningi mo, pero pagkatapos nito, hinding-hindi mo nalalapitan ang pamilya ko. Dahan-dahang bumangon si Joseph nang makaalis si Sandra. Hindi siya nag-aksaya ng panahon, kinuha niya ang susi ng kotse at palihim na sumunod. Habang nagmamaneho sa madidilim na kalya patungong Binondo, ang puso ni Joseph ay tila tambol na mabilis ang pagtibok. Sa isip niya, naglalaro ang mukha ni Mia at ang inosenteng ngiti ni Kiko. Anong klaseng ama siya kung mas pipiliin niyang maniwala sa isang kasinungalingan kaysa sa sarili niyang pamilya? Nakarating siya sa isang abandonadong gusali. Mula sa malayo, nakita niya ang sasakyan ni Sandra. Sumilip si Joseph sa isang siwang ng luma at kinakalawang na pinto. Doon, nakita niya si Sandra nakaharap ang isang lalaking naka-leather jacket, si Maynard, ang ex-boyfriend nito na balita ay isang sugarol. Oh, heto ang kalahating milyon, sabi ni Sandra sabay hagis ng bag sa mesa. Layuan mo na kami ni Joseph, malapit na kaming ikasal. Tumawa ng mapakla si Maynard. Kalahating milyon lang para sa anak ko? Sandra, alam nating pareho na hindi kay Joseph ang batang yan. 3 buwan na ang tiyan mo bago mo pa siya kilala sa charity event na yon. Ginagawa mo lang siyang panakip-butas dahil matalino siya at kailangan mo ng katuwang sa pagpapatakbo ng kumpanya nyo. Manahimik ka, sigaw ni Sandra. Kay Joseph ang batang ito sa papel at iyon ang mahalaga. Pero sa dugo, akin siya, sagot ni Maynard sabay haplos sa mukha ni Sandra na agad namang tinabig ng babae. Paano kung sabihin ko sa kanya ang totoo, na ginamit mo lang ang pagiging responsable niya para makuha ang tiwala ng mga board members ng Castro Group? Sa labas naman, parang gumuho ang mundo ni Joseph. Ang bawat salita ni Maynard ay parang bombang sumasabog sa kanyang pandinig. Wala siyang naramdamang selos, kundi isang matinding galit at pagsisisi. Galit dahil nagamit siya at pagsisisi dahil tinalikuran niya ang tanging babaeng nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang kotse. Hindi na niya kailangan ng DNA test. Narinig na niya ang konfirmasyon mula sa mismong bibig ng mga taong nanloloko sa kanya. Pero bago siya umalis, kinuha ang kanyang cellphone at palihim na kinunaan ng video ang dalawa habang nag-aabutan ng pera. Tapos na ang laro sa Andra. Bulong ni Joseph sa dilim.
Ibabalik ko lang sa'yo ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa mag-ina ko. Madaling araw pa lang na magtungo si Joseph sa tapat ng maliit na apartment na tinutuluyan ni Mia sa Cubao. Ang kislap ng mga bituin sa langit ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga gabing nasa probinsya pa sila, noong simple lang ang buhay at walang bahid ng panlilinlang ang bawat yakap. Nang bumukas ang pinto, bumungad ang gulat na mukha ni Mia. Bit-bit nito ang lalagyan ng kape, handa na sanang pumasok sa trabaho. "Joseph, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba abala ka sa pag-iensayo para sa kasal mo?" Hindi sumagot si Joseph. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Mia. Isang bagay na hindi inakala ng babae na gagawin ng isang lalaking naging bahagi na ng marangyang mundo. "Mia, patawarin mo ko." Basag ang boses na sabi ni Joseph. "Tama ka. Tama ang lahat ng sinabi mo. Nabulag ako sa maling akala na may pananagutan ako kay Sandra. Pero ang totoo, ginamit lang niya ako. Hindi ko anak ang batang dala niya." Nabitawan ni Mia ang hawak niyang gamit. "Ano? Paano mo nalaman?" Ipinakita ni Joseph ang video na kuha niya sa warehouse sa Binondo. Doon ay malinaw na naririnig ang pag-amin ni Sandra at Menard. Habang pinapanood ni Mia ang video, unti-unting napalitan lang luha ng kaginhamuan ang pait sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa natutuwa siya sa kamalasan ni Joseph, kundi dahil sa wakas lumabas ang katotohanan. "Mia, alam kong wala akong karapatang humingi ng pabor pagkatapos ng lahat ng ginawa ko," sabi ni Joseph habang tumatayo at hinahawakan ng mga kamay ni Mia. "Pero kailangan ko ang tulong mo. Sa susunod na linggo na ang kasal. Ayaw kong basta na lang tumakbo. Gusto kong tibagsak ang kasinungalingan ni Sandra sa harap ng lahat ng taong niloloko niya, pati na ang sarili niyang pamilya." Tiningnan ni Mia mga mata ni Joseph. Nakita niya ang pagsisisi na matagal na niyang hinahanap. "Anong plano mo?" "Magpapakasal ako sa kanya, Mia. O, sa madaling salita, hahayaan ko siyang maniwala na magpapakasal ako sa kanya." Paliwanag ni Joseph, may determinasyon na sa boses. "Gusto kong ikaw at si Kiko ang maging saksi sa sandaling ilabas ko ang katotohanan. Gusto kong makita ng lahat kung sino ang tunay na pamilya ko." "Delikado ang gagawin mo, Joseph. Makapangyarihan ng mga Castro," paalala ni Mia. "Mas makapangyarihan ng katotohanan, Mia. At mas mahalaga ka sa akin kaysa sa anumang yaman na inalok nila," sagot ni Joseph. "Gusto ko lang na, pagkatapos nito, mabigyan mo ako ng huling pagkakataon na maging ama kay Kiko at maging lalaking karapat-dapat para sa'yo." Huminga ng malalim si Mia. Tumingin siya sa loob ng bahay kung saan mahimbing pang natutulog ang kanilang anak. "Sige, Joseph, tutulungan kita. Hindi para sa akin, kundi para kay Kiko. Para hindi niya lakihan ang isang mundo na puno ng kasinungalingan tungkol sa tatay niya." Nagyakap ang dalawa. Isang yakap na puno ng pag-asa at pagkakaisa. Hindi na ito ang yakap ng dalawang taong nagpapaalam, kundi ang simula ng isang planong tatapos sa lahat ng drama sa kanilang buhay. Ang katedral ay balot ng mga puting bulaklak at mamahaling dekorasyon na tila isang eksena sa isang pelikula. Naroon ang mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa, lahat ay naghihintay sa pag-iisang dibdib ng taon. Sa harap ng altar, nakatayo si Joseph. Bakas ang seryosong mukha nito, ngunit sa loob ay tila may nagbabagang apoy na handang magwala. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan at pumasok si Sandra. Napakaganda niya sa kanyang bridal gown na gawa ng isang sikat na designer. Sa bawat hakbang niya sa mahabang red carpet, nakahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang alas na nagdala sa kanya sa altar na ito. Ngumiti siya ng matamis kay Joseph. Iniisip na sa wakas ay nakuha na niya ang lahat. Ang yaman, ang pangalan, at ang lalaking gagawing legal ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Hindi alam ni Sandra, sa isang madilim na sulok sa itaas ng katedral, sa choir loft, ay naroon si Mia. Hawak ni Mia ang kamay ni Kiko na tahimik na nanonood. Katabi nila ang isang technician na hawak ang kontrol ng malalaking screen sa loob ng simbahan. Nang makarating si Sandra sa tabi ni Joseph, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay.
"You look beautiful, Sandra," bulong ni Joseph, pero ang lamig ng kanyang boses ay sapat na para kilabutan ng babae. "I love you, Joseph," sagot ni Sandra, puno ng tagumpay ang tono. Nagsimula ang seremonya. Nang dumating ang bahagi kung saan tatanungin ng pari kung mayroong tumututol sa kasal, isang nakakabinging katahimikan ng namayani. Walang nagsalita. Ngumiti si Sandra. Akala niya ay ligtas na siya. Ngunit bago pa makapagpatuloy ang pari, itinaas ni Joseph ang kanyang kamay. "Father, sandali lang po. Bago tayo magpalitan ng pangako, may gusto lang akong ipakita sa lahat ng saksi rito. Isang regalo para sa aking mapapangasawa." Kumunot ang noon ni Sandra. "Joseph, what are you doing? It's not the time for surprises." "Actually, Sandra, this is the perfect time," malamig na sagot ni Joseph. Dahan-dahang bumaba si Mia mula sa loft, bit-bit si Kiko. Nang makarating sila sa gitna ng aisle, sinalubong sila ni Joseph. Sa harap ng altar, sa harap ng lahat ng mga saksi, hinawakan ni Joseph ang kamay ni Mia at binuhat ang kanyang tunay na anak. "Salamat sa pangalawang pagkakataon, Mia. Aalis na tayo sa lugar na ito at pinapangako ko na hinding-hindi ko na kayo iiwan," sabi ni Joseph. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Susugod sana si Sandra para sampalin si Mia. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang ang sarili niyang ama, ang don na nagmamay-ari ng Castro Group. "Tama na, Sandra," ang malakas na bulyaw nito. "Pinahiya mo ang pangalan natin. Mula sa araw na ito, tinatanggalan kita ng lahat ng karapatan sa kumpanya. Magsama kayo ng lalaking iyon sa video." Napaupo si Sandra sa malamig na sahig ng simbahan. Ang korona ng kanyang yaman at kapangyarihan ay tuluyan ng nalaglag. Wala nang lumapit para tulungan siya. Maging ang kanyang mga tinuturing na kaibigan ay tila diring-diri na tumalikod sa kanya. Nawala ang lahat, ang asawa, ang kumpanya, at ang respetong matagal niyang pinag-iingatan. Habang naglalakad palabas ang tatlo, lumingon si Mia sa huling pagkakataon. Nakita niya si Sandra na humahagulgol sa gitna ng mga nagkakalat na puting bulaklak. Hindi galit ang naramdaman ni Mia, kundi isang malalim na buntong hininga. Ang selos at sakit na naramdaman niya noon ay tuluyan ng natunaw. "Tara na, Joseph," mahinang sabi ni Mia. Tapos na ang palabas. Paglabas ng simbahan, hindi ulan, kundi isang maliwanag na sikat ng araw ang sumalubong sa kanila. Isang simbolo ng bagong simula. Sumakay sila sa kotse ni Joseph, malayo sa ingay ng Maynila at ng mundong sinubukan silang paghiwalayin. "Daddy, uuwi na po ba tayo sa probinsya?" tanong ni Kiko habang nakasandal sa dibdib ni Joseph. Hinalikan ni Joseph ang tuktok ng ulo ng anak at tinibnan si Mia ng may pagsuyo. "Oo anak, uuwi na tayo. Sa totoong tahanan natin." Ang simoy ng hangin sa probinsya ay nananatiling presko, malayo sa polusyon at ingay ng Maynila na minsang naging saksi sa kanilang paghihirap. Lumipas ang 6 na buwan at sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng kanilang munting tahanan, isang simpleng handaan ang kasalukuyang nagaganap. Wala ng chandelier, walang mga mamahaling gown at wala ng mga plastik na ngiti mula sa mga taong hindi naman sila kilala. Ang tanging naririnig ay ang tawanan ng mga kapitbahay at ang masayang sigaw ni Kiko habang naglalaro sa damuhan. Si Mia ay nakasuot lamang ng isang simpleng puting bestida, habang si Joseph ay nakabarong na gawa sa katutubong tela. Kanina lamang ay natapos ang kanilang pag-iisang dibdib sa maliit na kapilya sa bayan. Walang grandiosong resepsyon, pero ang bawat pagkaing nakahain, mula sa kailanlang pinitas na prutas hanggang sa nilutong ulam ng mga kaibigan, ay puno ng pagmamahal. "Mia!" tawag ni Joseph habang papalapit sa asawa. Inabutan niya ito ng isang baso ng sariwang buko juice. "Pagod ka na ba? Baka gusto mong magpahinga muna sa loob." Ngumiti si Mia at sumandal sa balikat ni Joseph. "Hindi, Joseph. Ngayon lang ako hindi napagod sa buong buhay ko.
Parang nakakahinga na ako ng maluwag pagkatapos ng napakahabang panahon. Hinawakan ni Joseph ang kamay ni Mia at dinala ito sa kanyang mga labi. Pangako, Mia, hinding-hindi ko nabibitawan ang kamay mo. Ang akala kong tagumpay sa Maynila ay isang malaking pagkakamali pala. Ang tunay na yaman ay nandito, sa harap ko, ikaw at si Kiko. Nabalitaan nila mula sa mga kaibigan sa lungsod na si Sandra ay tuluyan ng iniwan ng kanyang pamilya at namumuhay na ngayon ng payak kasama ang kanyang totoong kasintahan, malayo sa rangyang nakasanayan. Ngulit para kina Mia at Joseph, ang kabanatang iyon ay sarado na. Wala na silang puwang para sa pait o paghihiganti. Daddy! Mama! Tignan niyo po yung saranggola ko! Sigaw ni Kiko habang itinuturo ang makulay na papel na lumilipad sa asul na kalangitan. Sabay na tumingin ang mag-asawa sa kanilang anak. Sa bawat paglipad ng saranggola, tila sumasabay ang kanilang mga pangarap na dati ay gumuho na, ngunit muling nabuo ng mas matatag. Sa huli tayo pa rin, bulong ni Mia. Tayo pa rin, Mia, hanggang sa dulo. Sagot ni Joseph bago marahang halikan ng kanyang asawa sa gitna ng dapit hapon. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang perpektong fairy tale, ngulit natapos ito sa isang katotohanang mas matamis pa sa anumang palabas na ang tunay na pag-ibig ay marunong magpatawad, marunong lumaban at laging nakakahanap ng daan pabalik sa tahanan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Mia at Joseph. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po!